ibabato ng Pilipinas. Ang pinaka nakikita ko dito, ma-damage na eh. Medyo na-checkmate ang Singapore. Pwede pa rin naman sila lumiko dito onto a joy, but I highly doubt. Pero gusto nila yung medyo sneaky. I-lock in mo ba yan? Yun, sneaky nga. Ninja. Ito naman, nag-describe ka pa, Athena. Di mo lang nirekta yung sinabi mo. Sneaky ninja, Hayabusa para sa Singapore. Pero grabe yung lineup ng PH ngayon. Yung damage nila. Pag ito nakuha pa ng Philippines yung early game, sobrang hirap bumawi para sa Singapore. So kailangan talagang makuha din nila yung early game dito. Yun yung chance para kahit papano malamangan nila ang PH. Pero kasi sa nangyari kanina, parang ang hirap sabihin na yun lang yung yun lang yung kailangan nilang gawin eh. So panoorin na lang natin. Tama. Panoorin na lang natin paano dito gagawan ng mga galaw ng ating mga kababayang Pilipino kasi may init to eh. Nakita natin yung gigil nila ipakita ang lakas ng mga Pinoy. Espesyal ang gabi na ito lalo na nakita naman natin na ngayon mas marami na mga pauwi sa work. Although sabihin na natin na weekend ngayon, mga nakatutok. Kaya naman katutukan muna natin ang pangalawang laban sa series na ito para sa Team Philippines laban sa Team Singapore. At katulad nga po na nabanggit namin, best of 2 itong serye na to. Philippines just needs one more game win po. Isa na lang po ang kailangan para masarado na at madagdagan muli ng 2 puntos sa scoreboard ng Group B. Pero balikan natin, pagdating naman dito sa Singapore, katulad ng nabanggit namin na pagdating sa lineup nila, QWERTY, medyo na-predict nga nila Coach RC. And specifically para dito sa Clash na to, or sa Clash, baliktad. Sa game na to, para mas expect ko more on Clash. Kasi naka-flying clouds tayo, by the way, na mapa. Okay. So mas madali kasi pag flying clouds na bumalik sa laban eh, 'di ba? Parang hindi nga matatakot yung mga tao kapag may flying clouds kasi okay nga lang din kung minsan mamatay tapos makakabalik ka naman agad, 'di ba? Pero kasi sa lineup na meron ang Philippines, hindi sila pwedeng mamatay, especially for Soriano, Pabico as well as for Nepomuceno. Scaling kasi yung lineup ng mga kababayan natin dito. Meanwhile, for Singapore, ganun din for Aaron as well as for Kit, hindi sila pwedeng mamatay. Samantalang si Wilun, si Diablo, pwede siya mamatay dito. Kaso lang, kung Diablo ka, hindi ko alam kung si Binuya, anong galaw yung ginagawa dito, mas dinadiablo niya si Diablo sa babae. May sariling ritual kasi to si Binuya eh. 'Di ba? At nakikita naman natin para dito sa members sa Singapore ay tila ba nabibigla sila. Ang gandang pasimula in the first blood para kay Nepomuceno. Binuya nga lang masasakripisyo. De La Cruz and Nepomuceno hahabol pa ba? Oo. Braden and Jay madadali pa. Cornered out. That's going to be another takedown. Hindi talaga nagtantan si Nepomuceno. 3 agad ang napabagsak na sa Singapore habang liko tayo kay Soriano. Dali din si Kit. It's going to be multiple knockdowns dito sa member ng Singapore. All around the map, Pilipinas ang nagwagi. Pilipinas ang pinakamalakas. Di ba? Nakakuha pa ng turtle. Ganoon kainit dito ang Team of Philippines. And look at the minimap sa taas. Si Pabico na mismo ang humaharang para hindi basta-basta makalapit agad si Kit. And right now, Singapore is being controlled by Philippines. Napilitan na nga din gumamit dito ng light, pero nandun yung setup na magaling kay Aaron. Pero nandito na naman ang counterplay na gagawin ng Pilipinas. Yung naghahabol na Singapore, sila ang hinabol pabalik at pinauwi pa nga sa kanilang bansa. Team Philippines right now, hindi na sila pwedeng batain. Nakikita na natin ngayon kung paanong ang Singapore nakakasabay sa mga pick-offs kanina sa Game 1. Ngayon, iba na ang storya. Grabe. Diba? Walang jablo dito. Sabi nila, wala. Pantay lang. Kaso hindi pantay yung laban, nakita ko doon. Pero bibandang kita pala, mas tututukan natin. Habang si Vinuya pinagtutulungan ng 2, napatay niya pa si Wilon. Nagtawag ka pa ng kasama. Sabi niya, Magtawag ka pa. Ako din magtatawag. Mega kill here for Nepomuceno at QWERTY. Lahat ng mga
pag-analyze mo na dapat sa early game, ganito yung Singapore, di siya mamatay. At Philippines, kailangan nila makuha yung mga get early facing. Lahat nangyayari. Yung propesiya mo natutupad na. Ibang klase kasi si Binoye. Sabi mo nga kanina, may ritual. Pangontra sa Diablo at ayun na Grabe. naman. Namatay No. na naman. Si Wilon dun sa baba. Plus, napunta pa kay Nepomuceno yon at hindi lang si Nepomuceno yung tumataba. Dagdag mo pa si Pabico na ngayon ay nahihirapan talaga ang Singapore. Paano nila papatayin yung tatlong damage dealers ng Team of Philippines? Yung Torre nga dun sa gitna ay nakuha na pero si Pabico ay mamamatay sa ngayon kasi may shadow kill na gagamitin dito si Braden. But then again, that is okay para sa Team of Philippines. Grabe Kasi pala. nga, hindi lang naman si Pabico yung damage dealer nila pero si De La Cruz, ayan na, gumamit na ng lakas mula dun sa grass. Binuya naman sa likod. Ito talaga. Grabe kaming laban. Kahit mag-isa siya, tatlo yan Nakakatali pa sila. Double kill here for Vinuya. And habang sila ay nagkakagulo-gulo, nagtaturtle na rin pala dun si Nepomuceno. Grabe. So, grabe yung pagmumultitask ng Team Philippines dito, QWERTY. Kinakas mo pa lang yung pagkaligtas dun ni De La Cruz. Kakasurvive niya pala. Nangyari na. Si Vinuya, naghanap na ulit ng away. Kaya nga Diablo ka talaga, Binuya. Ibang klase ka gumalaw. Ito din yung rason kung bakit hindi mo ibibigay ang Binuya sa Yuzong. Tingnan mo, Ay, dalawa na naman oo, laban sa isa. Pero buhay na buhay pa rin siya. Si Braden dito, si Silep. May shadow na gagamitin. May AOG pa. Ngayon buhay pa rin si Binuya. Yes sir, mamamatay siya. Pero nandito na si Nepomuceno para baliktarin muli ang istorya Hoy, ng De La Cruz! Flicker. Si De La Cruz at yung kaninang dehado. Binabaliktad Sa likod na nila pa! yung storya. Si De La Cruz buhay pa rin sa ngayon at dun pa sa mismong likuran, si Soriano at Pabico nang tumatrabaho sa laban. Napilitan na rin gumamit ng light para lang makapag-deal pa ng damage kay Wilon, yung Diablo na IGN siyang ginajablo ngayon ng mga miyembro ng Pilipinas. And that is Philippines winning that team fight. Nagsimulang lahat ng yon dahil sa pagtagal ng buhay ni Vinuya at hindi pa nga tapos, Athena. Grabe, no? Talaga naman kahit tayong dalawa nagpapasahan na dito, pero hindi pa rin tumitigil ang Team Philippines pati ang Team Singapore sa hinaba-haba ng clash na nangyari doon, QWERTY. Masasabi ko lang talaga na grabe rin talaga tong si De La Cruz. Kanina pa tayo binuya ng binuya, pero props din. Pero binuya ulit! Kasi si Binuya yung nakikita ulit natin dito sa screen natin na nagbibigay ng entry point. Out of the Guardian, mag-miss out. Walang masyadong tatamaan, pero mas tatamaan sila dito ng mga bala na manggagaling kay Soriano. De La Cruz, umiiwas-iwas lang. Inaagaw yung atensyon ng mga members ng Team Singapore as they slowly retreat back. Ano ba yung next course? Ano ba yung next action? May nagtaturtle na pala na Nepomuceno habang tayong lahat ay busy na naghahanap ng paaring pwedeng clash. Grabe, no? Nakukuha lahat ni Vinuya yung atensyon. Si De La Cruz din, nagiging KSP din eh. 'Di ba? Nagpapahabol din siya. At kulang siya sa pansin. Against Singapore, si Pabico ang naging target. Pero may brilliance yan. I-all-in kay Pabico pero may flicker. Ito na naman yung counterplay ng Team of Philippines. Si De La Cruz nakita si Wilon at rekta pagbababaril lang mula kay Soriano. Makakasecure na naman ng kill. May counterplay. De La Cruz dun sa likuran. Gagamit ng mga shadow dito pero walang choice ang Singapore. Kundi dumepensa lang. Ibang klase talaga ang galaw ng mga Pinoy. Ang hirap huminga kung ikaw ang Team Singapore. Kasi kung iisipin mo, yung pinaka-kino-call for sana nung lineup nila, early din sana na snowball, especially for a Harit. Pero hindi lahat nangyari yun. At ngayon, unti-unti nang inuubos yung mga members at sisimulan nila dito kay Jay, pati na rin kay Kit. Tatalo na dito si Wilon, medyo madadali si De La Cruz, pero napakakunat. Ayan na naman yung front line damage and defense para kay Vinuya. Soriano with a double kill. That's going to be 4-man down at si Braden na lang matitira dito, QWERTY. Grabe. Ibang klase ang lakas ng Pilipinas. Kung kanina, nakakasabay yung Singapore. Ngayon, Athena, ibang storya na to. Ito yung sinasabi rin natin na baka maapektuhan yung mental state ng mga players sa SG. At ngayon, tingnan mo si Soriano, wala nang pake kahit sinong humarap.
papatayin niya. Pinipitik lang yung gatilyo ng baril, isa-isa nang tumutumba. Ang mga miyembro ng Singapore, dagdag mo pa yung pagresponde ni Nepomuceno, diba? Sobrang bilis na mga kaganapan dito. And for Singapore, hindi sila makasabay sa ginagawang agresyon ng Pilipinas. Nag-conceal play pa nga harap-harapan. Ganoon winawalang ya ng Team Philippines ang Singapore ngayon. Grabe, no? This is the perfect sync. SYNC para sa Philippines. Kaso para sa Singapore, SINK yung nangyayari. Kasi they're slowly sinking down. Vinuya na naman sa pinakaharap. Tatlo na yung nilalabanan 1v5. niya. Sasali pa si De La Cruz. Pero sa kabilang banda, nakaka-frozen pa. Uy, buhay pa rin. nakaka-underground pa. Buhay pa rin siya dito, Quarty. Buhay pa rin. Ano na nangyayari? Grabe naman yung kunat mo, Vinuya. Ibang klase ka talaga maglaro, Vinuya. Daig mo pa yata si Sanford at ngayon mukhang tatapusin na ng Pilipinas yung laban. Tumidepensa pa rin ang natitirang miyembro dito ng SG pero hindi papayag ang ating mga kababayan na makabawi ang kanilang laban. Hindi na nga pinapalabas pa sa base. Pilipinas lang malakas.